Makita na lang sa korte. Tila yan po ang sinasabi ngayon ni Vice President Jejomar Binay laban sa mga anyay nagsasabwatan para siya isiraan. Kabilang sa 13 inihabla sina Senador Antonio Trillanes IV at Alan Peter Cayetano at si Ombudsman Conchita Carpio Morales. Saksi si Ivan Mayrina. Anong pangalan uli niyan? Senator Trillanes IV, Heidi Malonoy, and Jerry Lim. Gihahabla ko siya. Tinutuon na ni Vice President Jejomar Binay ang makailang ulit na banta laban sa mga nagsasabuatan umano para siya raw ay siraan. 200 milyong pisong danyos ang hinihingi niya sa mga sinampahan ng civil case, bukod pa sa bayad sa kanyang mga abogado at ipapanggastusin sa paglilitis. Kabilang sa 13 inihabla, sina Senador Alan Peter Cayetano at Antonio Trillanes IV at si Liberal Party Political Affairs Advisor Representative Edgar Erice na umano'y attack dogs laban sa kanya at kanyang pamilya. Sa husgado, kung saan the rules of fair play will apply, magkakaroon ho kami ng magandang pagkakataon upang patunayan na lahat ng itong mga sinasabi nila ay kasinungalingan. Wala pang tugon si Cayetano, habang si Trillanes handa raw harapin ang demanda ni Binay na inilarawan niyang nagpapanik na. Handa rin daw harapin ni Erice ang demanda. Kabilang din sa mga sinampahan ng reklamo ni Binay ang mga tinawag niyang bayaran umanong saksi sa pangingikbak umano sa ilang proyekto na pinasinungalingan na ng Vice Presidente. Wala pang tugon si Engineer Mario Hechanova habang ipinagkibit balikat ito ng iba. Kami, pagkakasinampahan mo na reklamo, sasagutin namin ng face-to-face. Si Vice President Binay, kahit anong sabihin mo, kahit na napatunayan na, siya na lang yata ang nag-iisang nagsasabi na hindi totoo yung kaso sa kanya. Ang problema niya, binibigyan siya doon ng lahat ng pagkakataon para i-cross-examine kami at saka makapagpahayag din siya ng sarili niya. Ayaw naman niya humarap doon. Siya na may kasalanan nun. Reversionary tactics lang yan. Gawa na, imagine 1 year na yung pinail namin ngayon na sila ng file ng libel suit. Idinimanda rin ang miyembro ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC dahil sa paglalabas daw ng report na naging basihan ng freeze order laban sa ilang ari-arian ni Binay kahit confidential ito. Marami rin daw itong mali. Ang ginawa ng AMLA official, unang-una, nag-disregard sila ng mga ebidensya na nagpapatunay na may maayos na pinanggalingan ng mga pondo ng Vice President. Hindi raw magkokomento ang mga opisyal ng AMLAC sa mga kasong dinirinig pa. Ayaw rin magkomento hanggat wala raw kopya ng reklamo si Ombudsman Conchita Carpio Morales na kasama rin sa mga idinimanda. She has been consistently saying that the evidence of guilt is strong. Hindi pa ho tapos yung preliminary investigation. Wala namang komento ang Philippine Daily Inquirer na idinedemanda rin dahil bias umano. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.